Marian? Marian, masakit ang binti ko, pakihilot mo nga. Sigaw siguro ng mama niya dahil nanggagaling sa kwarto ang boses. Parang ang galit pa. Nangangalahati pa lang kami sa iniinom namin juice. Pwede ka nang umalis. Kailangan ako ni mama. Sabi ni Marian. Tumayo pa ito mula sa pagkakaupo. Parang ang may takot pa akong nakita sa maamo niyang mukha habang nakatingin sa pinto ng kwarto. May problema ba? Tanong ko pero tumayo na din ako. Wala. Tugon niya pero pansin kong nangingilid na ang luha sa kanyang mga malalamlam na mata. Tutulungan kita. Tugon ko naman. Opo ma, ayan na po. Sigaw niyang tugon dahil sumigaw na naman ang mama niya. Umalis ka na. Pagtataboy na nito sa akin, hinilan na niya ako sa brasong palabas ng bahay at bakura nila. Marian, ano bang problema? Tanong ko sa kanya nang isarado niya ang gate nila. Humawak pa nga ako dito dahil hanggang dibdib ko lang ang taas. Wala naman ako nakuha sagot mula sa dalagang nagmamadaling bumalik sa loob ng bahay. Naiintindihan ko naman si mama kung bakit niya ako pinapalayo kay Sir Ricky. Pero sa tagal kasi namin magka-text ay hindi ko siya makitaan na ipinagyayabang niya ang yaman na meron sila. Kaya noong gabing hinatid niya ako ay sandali kaming nakapag-text. Alam na din ni mama na si Sir Ricky ang ka-text ko gabi-gabi. Matamlay pa din ako kinabukasan habang kumakain kami ni mama ng almusal. Hindi na din ako nakapag-reply sa text ni Sir Ricky na susunduin din daw niya ulit ako sa coffee shop mamayang hapon. Mabuti at hindi napansin ng ibang co-workers ko ang pananahimik ko. Tinukso lang naman nila ako nang makatanggap ako ng bouquet of white roses galing kay Sir Ricky base sa nabasa kong card na nakaipit. Uy, malihim itong si Marian. Sino kayong secret admirer? Baka naman nandito ayaw lang magpakilala. Biro nila kaya medyo nawala ang tamlay ko. Tinago ko kasi agad yung card kaya hindi nila nalaman kung kanino galing. Dahil nga ayoko magalit si mama sa akin at ayoko makita kami ng ibang mga empleyado ng Coffee Prince, ay sa kitchen ako dumaan palabas sa kabila. Kaya hindi ako makikita kapag nasa parking lot na ulit si Sir Ricky. Iniwan ko na lang sa garden namin yung bungkus ng bulaklak para hindi makita ni mama. Kahit gusto kong ilagay sa flower vase at i-display sa center table ng sala namin, ay hindi ko ginawa. Ma, nandito na po ako. Pinasigla ko pa ang boses ko pagpasok ko sa sala pero wala siya doon. Nandito ako sa kwarto. Sagot niya. Sapat lang para marinig ko kaya pumunta ako sa kwarto na dapat ay sa kusina ko siya titingnan. Bakit po nakahiga kayo? Masama po bang pakiramdam niyo? Tanong ko sa kanya pagpasok ko pa lang ng kwarto namin. Nang makalapit ako ay kinuha ko ang kamay niya at saka ako nagmano. Kawaan ka ng Diyos. Tugon naman niya. Kumirot itong binti ko kaya humiga na ako at nagpamasahe kay Lynn. Medyo umayos naman. Dagdag niyang sagot. Magluluto lang po ako ng hapunan natin, ma. Paalam ko nang matiyak kung ayos naman si mama. Sige. Tapid niyang sagot at itinuon ulit ang pansin sa panonood ng palabas sa TV. Saktong paglabas ko ng kwarto ay siya naman tunog ng cellphone ko. Si Sir Ricky ang tumatawag. Nang tingnan ko kung sino ang caller. Hello? Tugon ko pagkalipas ng ilang segundong pag-iisip kung sasagutin ko ba ang tawag niya. Hello? Nasaan ka? Dito na sa bahay. Tugon ko naman. Pupunta ako dyan. Mabilis niyang sagot. Hindi na nga ako nakatutol nang inand na niya ang tawag. Mas lalo naman lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa sinabi niyang pupunta siya dito sa amin. Paano kasi kapag nalaman ni mama? Anong gagawin ko? Nagluto na lang ako na para sa hapunan namin habang hinihintay ko ang pagdating ni Sir Ricky. Nagulat naman ako nang biglang may nag-doorbell. Hininaan ko muna yung apoy ng kalan. Malapit naman ang maluto. Anak, sino yung nasa labas? Tanong ni mama. Sakto namang nasa tapat ako sa pinto ng kwartong nakabukas kaya sumilip ako. Baka po si Sir Ricky. Sabi niya po kasi pupunta siya ngayon. Sagot ko. Kinabahan pa ako. Baka kasi kung anong isagot niya. Pagbubuksan ko lang po muna. Sagot ko ulit nang hindi pa din siya nagkokomento. Pero nung napapasok ko na ay hindi pa nga kami nagtatagal sa pagkukwentuhan ay bigla siyang sumigaw na parang galit. Kaya dali-dali ko nang pinlabas sa Sir Ricky kahit nagtatanong siya kung ano daw ba ang problema. Hindi ako makasagot. Baka kasi maiyak lang ako sa harapan niya. Nagpahid muna ako ng luha bago ako pumasok ulit sa loob ng bahay pagkahatid ko sa labas sa kanya. Si Mr. Kabantog ba yung bisita mo?
Sa lubong ni Mama. Nakaupo na ulit siya sa wheelchair at nandito sa sala pero sabi niya kanina ay masakit daw ulit ang binti niya. Opo, Ma. Tipid kong sagot. Di ba sabi ko sa'yo, iwasan mo siya? Malumanay naman niyang sagot, hindi tulad kaninang nakasigaw. Malalim muna akong napabuntong hininga. Iniwasan ko naman po, Ma. Kaya nga po nauna na akong nakauwi dahil sa pinto po ako ng kitchen dumaan. Pero nung tumawag po siya kanina at nalaman pong nandito na ako, sinabi po niyang pupunta siya dito. Hindi na po ako nakatutol. Mahabang paliwanag ko. Umupo muna nga ako sa sofa dahil nanginginig ang tuhod ko sa sobrang kaba. Kung tutuusin kasi ay ngayon pa lang magagalit sa akin si Mama. Hindi naman sa iyo kitang ligawan at magkanobyo. Kaya lang mayaman kasi sila Ricky. Mahirap lang tayo. Paano kung matapobre ang pamilya niya? Nag-iisa lang kitang anak. Siyempre gusto ko ding maranasang magkaroon ng manugang at mga apo pero kung masasaktan ka lang, mabuti pang huwag ka na magkaroon ng nobyo. Naiiyak na ding sabi ni Mama kaya hindi ko na din napigilang pumatak ng mga luha ko. Mahal mo na ba siya? Nakangiting tanong ni Mama kahit may luha sa paligid ng mga mata niya. Opo. Magalang kong sagot, saka ako napasubsob sa kandungan niya habang tumutulo ang luha ko. Hindi ko po nararamdaman kay Sir Tom ang nararamdaman ko kay Sir Ricky. Ay, in love na nga ang dalaga ko. Sabi pa ni Mama, sinuklay pa ng mga daliri niya ang mga buhok ko. Pero alam kong masaya siya. Kumbaga kasi ay inunahan lang niya ang mangyayari dahil nga sa layo ng agwat ng estado namin sa buhay. Ganoon naman talaga ang isang ina, hindi hahayaan na mapahamak ang mga anak. Kahit naman ako noong una ay naaalangan din pero nung makataks ko siya ay hindi naman pala lahat ng mayayaman ay matapobre. Ewan lang din sa mama ng binata at ibang mga kapatid niya. Basta hindi ako nagkulan ng paalala sa'yo. Kapag alam mong dahado ka, bumitaw ka na kahit masakit. Doon naman tayo matututo sa mga karanasan natin sa buhay. Payo pa ni Mama. Opo, Ma. Tatandaan ko po. Masigla ko ng tugon. Kumain na po tayo. Aya ko nang makaramdam ako ng gutom. Tumango naman siya. Nagpahid na muna kami ng tissue sa mga mata para mawala ang luha sa paligid. Inilagay ko ulit yung basong ininuman namin kanina ni Sir Ricky sa tray. At saka ko pinahawakan kay Mama at itunula ko na ang wheelchair niya papuntang kusina. Naghain ako at balik na ulit ang sigla ng kwentuhan namin habang kumakain. Nagtatawanan pa nga kami habang nililinisan ko siya sa banyo ng kwarto namin. Ikinukwento niya kasi nung nanliligaw pa daw si Papa sa kanya. Kahit ilang beses ko nang narinig iyon noong nabubuhay pang aking ama. Panay-text ni Sir Ricky kung kumusta daw ba ako at ang mama ko pero hindi ko na nireplyan. Hindi ko na din sasabihin sa kanyang approve na kay Mama ang panliligaw niya. Gusto ko lang malaman kung tapat nga siya sa akin kapag bumalik siya bukas. Kaya natulog akong may agam-agam pa din kasi baka mag-give up siya agad. Kung sa bagay, doon ko nga malalaman kung sincere ang pagtingin niya sa akin. Naghintay pa ako ng ilang minuto sa loob ng sasakyan ko sa tapat ng bahay nila Marian. Nakikiramdam kasi ako kung ano ang mangyayari sa mag-ina sa loob ng bahay. Nang masiguro ko namang tahimik at walang sigawan ay umalis na akong kinakabahan pa din. Hindi naman siguro siya sasaktan ng mama niya. Hanggang sa nakarating ako sa kondo ko ay hindi nagre-reply si Marian. Kinukumusta ko kasi silang mag-ina. Saka kung ano anong nangyari paglabas ko ng bahay nila. Pero wala talaga. Nakailang text at call na ako. Naisip ko tuloy na baka ipadala ang dalaga sa malayong probinsya para hindi ko na makita. Dahil sa hindi pag-reply ni Marian ay kung ano-ano nang naiisip ko. Sinabi ko pa sa text na pinadala ko sa kanya na malaman ko lang na ayos silang mag-ina ay magiging panatag na din ang isip ko. Hindi na tuloy ako nakakain ng hapunan at nakatulog ng ayos dahil sa kung ano-ano ngang senaryo ang pumapasok sa isip ko. Dahil nga hindi naman nagre-reply si Marian sa mga messages ko ay hindi ako nakatulog ng ayos kaya maaga akong nagising at nag-asikaso ng sarili. Sumakay ako sa kotse ko para pumunta sa Dangwa sa Manila. Doon daw kasi makabibili ng maraming bulaklak. Open pa sila ng 24 hours. Nag-research pa nga ako sa Google kung saan pwedeng bumili ng alas 5 ng umaga. Kaya pagkarating ko ay nagtanong ako sa tendera kung ano ang pwedeng ibigay sa nanay ng nililigawan ko.
Tinuruan naman ako kaya yun ang binili ko. At saka white roses para sa dalaga at pink carnation para sa mama niya. Pagkatapos ay nag-drive ulit akong papunta ng bahay nila. Pero nung may nadaanan akong fast food ay huminto ako at bumaba para mag-take out. Sana lang ay hindi pa sila nakakapag-almusal ng ganito kaaga para umabot ang ita-take out kong pancakes. Pagkabigay sa akin ng order ko ay nagmamadali na ako lumabas at saka sumakay ulit ng kotse. Malapit naman na ito kila Marian. Sana nga lang ay papasukin na ako this time. Tapat naman ang hangarin ko sa dalaga. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga bago ako nag-doorbell. Nakikita ko naman mula dito sa labas ng gate yung pinto ng bahay nila kaya alam kong may lalabas o wala. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago ko nakitang bumukas ang pinto ng bahay nila. Sumilip muna si Marian. Tinitingnan siguro kung sino ang taong nang istorbo sa kanila ng ganito kaaga. 6:00 na kasi nang tingnan ko sa relo kong pambisig ang oras. Mas lalo akong hindi mapakali nang mawala si Marian sa pinto. Mabuti na lang at nasa loob pa ng sasakyan ang mga binili ko kanina. Napangiti naman ako at nakahinga ng maluwag nang lumabas si Marian ng pinto. Seryoso ang kanyang mukha. Good morning. Nakangiting bati ko paglapit niya sa gate na hanggang dibdib ko. Nag-uumpisa na namang magrigudo ng kabog ng dibdib ko pagkakita ko sa dalaga. Napaka-fresh ng itsura niya. Na-imagine ko tuloy kung kailan kaya ako gigising na siya agad ang mabubungaran ng mga mata ko. Good morning din po, Sir Ricky. Seryosong ganting bati niya. Pasok po kayo. Sabi pa niya, inalis na nito mula sa pagkakalock ang gate at saka ito binuksan para makapasok ako. May kukunin ako sa loob ng kotse. Paalam ko sa kanya. Tumalikod na ako kahit hindi pa siya sumasagot. Matamlay pa din ako kinabukasan habang kumakain kami ni Mama ng almusal. Hindi na din ako nakapag-reply sa text ni Sir Ricky na susunduin din daw niya ulit ako sa coffee shop mamayang hapon. Mabuti at hindi napansin ng ibang co-workers ko ang pananahimik ko. Tinukso lang naman nila ako nang makatanggap ako ng bouquet of white roses galing kay Sir Ricky base sa nabasa kong card na nakaipit. Uy, malihim itong si Marian. Sino kayong secret admirer? Baka naman nandito ayaw lang magpakilala. Biro nila kaya medyo nawala ang tamlay ko. Tinago ko kasi agad yung card kaya hindi nila nalaman kung kanino galing. Dahil nga ayoko magalit si Mama sa akin at ayoko makita kami ng ibang mga empleyado ng Coffee Prince, ay sa kitchen ako dumaan palabas sa kabila. Kaya hindi ako makikita kapag nasa parking lot na ulit si Sir Ricky. Iniwan ko na lang sa garden namin yung bungkus ng bulaklak para hindi makita ni Mama. Kahit gusto kong ilagay sa flower vase at i-display sa center table ng sala namin, ay hindi ko ginawa. Ma, nandito na po ako. Pinasigla ko pa ang boses ko pagpasok ko sa sala pero wala siya doon. Nandito ako sa kwarto. Sagot niya. Sapat lang para marinig ko kaya pumunta ako sa kwarto na dapat ay sa kusina ko siya titingnan. Bakit po nakahiga kayo? Masama po bang pakiramdam niyo? Tanong ko sa kanya pagpasok ko pa lang ng kwarto namin. Nang makalapit ako ay kinuha ko ang kamay niya at saka ako nagmano. Kawaan ka ng Diyos. Tugon naman niya. Kumirot itong binti ko kaya humiga na ako at nagpamasahe kay Lynn. Medyo umayos naman. Dagdag niyang sagot. Pagluluto lang po ako ng hapunan natin, Ma. Paalam ko ng matiyak kung ayos naman si Mama. Sige. Tapid niyang sagot at itinuon ulit ang pansin sa panonood ng palabas sa TV. Saktong paglabas ko ng kwarto ay siya naman tunog ng cellphone ko. Si Sir Ricky ang tumatawag. Nang tingnan ko kung sino ang caller. Hello? Tugon ko pagkalipas ng ilang segundong pag-iisip kung sasagutin ko ba ang tawag niya. Hello? Nasaan ka? Dito na sa bahay. Tugon ko naman. Pupunta ako dyan. Mabilis niyang sagot. Hindi na nga ako nakatutol nang inand na niya ang tawag. Mas lalo naman lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil sa sinabi niyang pupunta siya dito sa amin. Paano kasi kapag nalaman ni Mama? Anong gagawin ko? Nagluto na lang ako na para sa hapunan namin habang hinihintay ko ang pagdating ni Sir Ricky. Nagulat naman ako nang biglang may nag-doorbell. Hininaan ko muna yung apoy ng kalan. Malapit naman ang maluto. Anak, sino yung nasa labas? Tanong ni Mama. Sakto namang nasa tapat ako sa pinto ng kwartong nakabukas kaya sumilip ako. Baka po si Sir Ricky. Sabi niya po kasi pupunta siya ngayon. Sagot ko. Kinabahan pa ako. Baka kasi kung anong isagot niya. Pagbubuksan ko lang po muna. Sagot ko ulit nang hindi pa din siya nagkokomento. Pero nung
Napapasok ko na ay hindi pa nga kami nagtatagal sa pagkukwentuhan ay bigla siyang sumigaw na parang galit. Kaya dali-dali ko nang pinlabas sa Sir Ricky kahit nagtatanong siya kung ano daw ba ang problema. Hindi ako makasagot, baka kasi maiyak lang ako sa harapan niya. Nagpahid muna ako ng luha bago ako pumasok ulit sa loob ng bahay pagkahatid ko sa labas sa kanya. Si Mr. Kabantog ba yung bisita mo? Sa lubong ni Mama. Nakaupo na ulit siya sa wheelchair at nandito sa sala pero sabi niya kanina ay masakit daw ulit ang binti niya. Opo, Ma. Tipid kong sagot. Di ba sabi ko sa'yo, iwasan mo siya? Malumanay naman niyang sagot, hindi tulad kaninang nakasigaw. Malalim muna akong napabuntong hininga. Iniwasan ko naman po, Ma. Kaya nga po nauna na akong nakauwi dahil sa pinto po ako ng kitchen dumaan. Pero nung tumawag po siya kanina at nalaman pong nandito na ako, sinabi po niyang pupunta siya dito. Hindi na po ako nakatutol. Mahabang paliwanag ko. Umupo muna nga ako sa sofa dahil nanginginig ang tuhod ko sa sobrang kaba. Kung tutuusin kasi ay ngayon pa lang magagalit sa akin si Mama. Hindi naman sa iyo kitang ligawan at magkanobyo. Kaya lang mayaman kasi sila Ricky. Mahirap lang tayo. Paano kung matapobre ang pamilya niya? Nag-iisa lang kitang anak. Siyempre gusto ko ding maranasang magkaroon ng manugang at mga apo pero kung masasaktan ka lang, mabuti pang huwag ka na magkaroon ng nobyo. Naiiyak na ding sabi ni Mama kaya hindi ko na din napigilang pumatak ng mga luha ko. Mahal mo na ba siya? Nakangiting tanong ni Mama kahit may luha sa paligid ng mga mata niya. Opo. Magalang kong sagot, saka ako napasubsob sa kandungan niya habang tumutulo ang luha ko. Hindi ko po nararamdaman kay Sir Tom ang nararamdaman ko kay Sir Ricky. Ay, in love na nga ang dalaga ko. Sabi pa ni Mama, sinuklay pa ng mga daliri niya ang mga buhok ko. Pero alam kong masaya siya. Kumbaga kasi ay inunahan lang niya ang mangyayari dahil nga sa layo ng agwat ng estado namin sa buhay. Ganoon naman talaga ang isang ina, hindi hahayaan na mapahamak ang mga anak. Kahit naman ako noong una ay naaalangan din pero nung makataks ko siya ay hindi naman pala lahat ng mayayaman ay matapobre. Ewan lang din sa mama ng binata at ibang mga kapatid niya. Basta hindi ako nagkulan ng paalala sa'yo. Kapag alam mong dahado ka, bumitaw ka na kahit masakit. Doon naman tayo matututo sa mga karanasan natin sa buhay. Payo pa ni Mama. Opo, Ma. Tatandaan ko po. Masigla ko ng tugon. Kumain na po tayo. Aya ko nang makaramdam ako ng gutom. Tumango naman siya. Nagpahid na muna kami ng tissue sa mga mata para mawala ang luha sa paligid. Inilagay ko ulit yung basong ininuman namin kanina ni Sir Ricky sa tray. At saka ko pinahawakan kay Mama at itunula ko na ang wheelchair niya papuntang kusina. Naghain ako at balik na ulit ang sigla ng kwentuhan namin habang kumakain. Nagtatawanan pa nga kami habang nililinisan ko siya sa banyo ng kwarto namin. Ikinukwento niya kasi nung nanliligaw pa daw si Papa sa kanya. Kahit ilang beses ko nang narinig iyon noong nabubuhay pang aking ama. Panay-text ni Sir Ricky kung kumusta daw ba ako at ang mama ko pero hindi ko na nireplyan. Hindi ko na din sasabihin sa kanyang approve na kay Mama ang panliligaw niya. Gusto ko lang malaman kung tapat nga siya sa akin kapag bumalik siya bukas. Kaya natulog akong may agam-agam pa din kasi baka mag-give up siya agad. Kung sa bagay, doon ko nga malalaman kung sincere ang pagtingin niya sa akin. Naghintay pa ako ng ilang minuto sa loob ng sasakyan ko sa tapat ng bahay nila Marian. Nakikiramdam kasi ako kung ano ang mangyayari sa mag-ina sa loob ng bahay. Nang masiguro ko namang tahimik at walang sigawan ay umalis na akong kinakabahan pa din. Hindi naman siguro siya sasaktan ng mama niya. Hanggang sa nakarating ako sa kondo ko ay hindi nagre-reply si Marian. Kinukumusta ko kasi silang mag-ina. Saka kung ano anong nangyari paglabas ko ng bahay nila. Pero wala talaga. Nakailang text at call na ako. Naisip ko tuloy na baka ipadala ang dalaga sa malayong probinsya para hindi ko na makita. Dahil sa hindi pag-reply ni Marian ay kung ano-ano nang naiisip ko. Sinabi ko pa sa text na pinadala ko sa kanya na malaman ko lang na ayos silang mag-ina ay magiging panatag na din ang isip ko. Hindi na tuloy ako nakakain ng hapunan at nakatulog ng ayos dahil sa kung ano-ano ngang senaryo ang pumapasok sa isip ko. Dahil nga hindi naman nagre-reply si Marian sa mga messages ko ay hindi ako nakatulog ng ayos kaya maaga akong nagising at nag-asikaso ng sarili. Sumakay ako sa kotse ko para pumunta sa Dangwa sa Manila. Doon daw kasi makabibili ng maraming bulaklak.
Open pa sila ng 24 hours. Nag-research pa nga ako sa Google kung saan pwedeng bumili ng alas 5 ng umaga. Kaya pagkarating ko ay nagtanong ako sa tendera kung ano ang pwedeng ibigay sa nanay ng nililigawan ko. Tinuruan naman ako kaya yun ang binili ko. At saka white roses para sa dalaga at pink carnation para sa mama niya. Pagkatapos ay nag-drive ulit akong papunta ng bahay nila. Pero nung may nadaanan akong fast food ay huminto ako at bumaba para mag-take out. Sana lang ay hindi pa sila nakakapag-almusal ng ganito kaaga para umabot ang ita-take out kong pancakes. Pagkabigay sa akin ng order ko ay nagmamadali na ako lumabas at saka sumakay ulit ng kotse. Malapit naman na ito kila Marian. Sana nga lang ay papasukin na ako this time. Tapat naman ang hangarin ko sa dalaga. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga bago ako nag-doorbell. Nakikita ko naman mula dito sa labas ng gate yung pinto ng bahay nila kaya alam kong may lalabas o wala. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago ko nakitang bumukas ang pinto ng bahay nila. Sumilip muna si Marian. Tinitingnan siguro kung sino ang taong nang istorbo sa kanila ng ganito kaaga. Alas 6 na kasi nang tingnan ko sa relo kong pambisig ang oras. Mas lalo akong hindi mapakali nang mawala si Marian sa pinto. Mabuti na lang at nasa loob pa ng sasakyan ang mga binili ko kanina. Napangiti naman ako at nakahinga ng maluwag nang lumabas si Marian ng pinto. Seryoso ang kanyang mukha. Good morning. Nakangiting bati ko paglapit niya sa gate na hanggang dibdib ko. Nag-uumpisa na namang maglagudo ng kabog ng dibdib ko pagkakita ko sa dalaga. Napaka-fresh ng itsura niya. Na-imagine ko tuloy kung kailan kaya ako gigising na siya agad ang mabubungaran ng mga mata ko. Good morning din po, Sir Ricky. Seryosong ganting bati niya. Pasok po kayo. Sabi pa niya, inalis na nito mula sa pagkakalock ang gate at saka ito binuksan para makapasok ako. May kukunin ako sa loob ng kotse. Paalam ko sa kanya. Tumalikod na ako kahit hindi pa siya sumasagot. Hindi naman malaki ang bahay namin kaya dinig ko ang pinag-uusapan nila. Kahit nag-iisa ako sa kusina ay nangingilid din ang mga luha ko. Ang alam kong tapos na sila mag-usap ay bumalik ako sa sala para sabihing nakahain na. Pinasabay na din namin sa amin si Sir Ricky na kumain. Sinungag at hotdog at saka kamatis ang kinain ng binata. Kami ni Mama ang kumain ng dala niyang pancakes. Naghihintay sila sa maliit naming bakuran habang naliligo ako. Pagpasok ko pa lang sa kwarto namin ni Mama ay nagtatatalo na ako sa tuwa dahil hindi naman pala siya nadala sa ginawa ni Mama kahapon. Naliligo ako ay kinikilig pa din ako sa ginawang effort ni Sir Ricky at saka ipinagtapat niya sa mama ko. Hanggang sa ihatid niya ako sa Coffee Prince ay hindi nawawala ang kabog ng dibdib ko. Sinabi ko na din sa kanyang ayokong pupuntahan niya ako dito sa coffee shop. Uy, may nagatid sa kanya. Namumula pa ang mga pisngi mo. Tukso ng isang pade si Yaden sa shop. Nakasabay ko kasi siyang naglakad sa papasok sa glass door. Mainam na lang at hindi na bumaba sa Sir Ricky at saka hindi mamahalin ang sasakyan niya. Kung nagkataon ay malaking issue pa kapag nakita siya ng mga coworkers ko. Kaya blooming lagi. Singit pa ng isang waitress namin. Tinawanan ko lang naman sila. Hindi nila ako tinigilan ng kakatanong kung sino yung naghatid sa akin hanggang sa locker room namin. Makikilala niyo din. Tugon ko na lang para manahimik na sila. Nag-umpisa ang trabaho namin na parang magaan ang pakiramdam ko. Inspired pa nga ako at saka kahit maraming customer ay parang hindi ako nakakaramdam ng pagod. Ganito pala ang in love. Nakikita mo kasi sa paligid mo ay puro magaganda. Pansin ko din sa mga tao ay lagi nakangiti o kaya ay maliwalas ang kanilang mga muka. Tapos na ang duty ko pero parang mataas pa din ang energy ko. Excited kong tinignan ang cellphone ko at pagkakuha ko pa lang sa bag ko pero nandito pa din kami sa locker room. Nang buksan ko at basahin ang pinadalang text ni Sir Ricky ay bahagya pa akong nalungkot. Hindi daw kasi niya ako masusundo dahil may pupuntahan daw sila ng pamilya niya na birthday party. Hindi naman niya sinabi kung sino ang may birthday pero sigurado akong kilalang tao yun. Kung hindi politiko ay businessman o kaya ay local celebrity. Naintindihan ko naman kaya sumabay na ako sa mga coworkers kong mag-abang ng sasakyan sa gilid ng kalsada ng Coffee Prince. Hindi ka ba susunduin ng secret admirer mo? Tukso pang tanong ni Miss. Tulad ko ding pati si siya din yung nakasabay ko kaninang umaga papasok. Itinaas baba pa nito ang mga kilay niya. Hindi may pupuntahan daw birthday party. Natatawang tugon ko naman. Bakit hindi ka sinama? Takang tanong niya. Naliligaw pa lang siya sa akin. Hindi pa kami, bakit naman niya ako sasama? Sagot ko naman sa kanya.
Hindi naman na siya nakasagot dahil may biglang humintong sasakyan sa harapan namin. Umiwas naman kami, baka kasi bigla na lang nila kaming hilahing pasakay sa kotse. Umatras pa kami ni Miss at magkahawak ang kamay namin nang makita naming may bumabang lalaki mula sa kotse na malaki ang katawan. Nagkatinginan kaming dalawa na parang nakakaintindihang tatakbo kami kung kinakailangan. Ma'am Marian, ihahatid ka na po namin. Utos po ni Sir Ricky. Malaki ang boses na sabi na lalaking bumaba mula sa passenger seat. Ibig sabihin ay meron pang isa itong kasama na nasa driver's seat dahil buhay pa ang makina ng auto. Ha? Wala naman siya sinabi na may susundo sa akin eh. Tanggi ko. Mahirap na kasi magtiwala kahit ba sinabi nito ang pangalan ng binata. Kilala mo sila? Takang tanong ni Miss. Umiling lang ako. Yes sir. Ayaw pong maniwala. Sige po sir. Dinig naming sagot na lalaking malaki ang katawan sa cellphone niya. Kausap siguro yung amo niya. Maya-maya lang naman ay biglang tumunog ang cellphone ko. Nang kunin ko sa bag ko para tingnan ko sino ang caller ay nakita kong si Sir Ricky. Hello? Bati ko pero magkadikit pa din kami ni Miss. Hello? Pinapunta ko sila dyan para ihatid ka. Mga tauhan namin sila. Sabi ni Sir Ricky. Sinabi siguro ng tauhan nilang ayoko sumama. Anong pangalan ng pinapunta mo? Tanong ko pa. Bahagya namang natawa ang binata sa kabilang linya. Sinabi naman nito. Nang tanungin ko ang lalaking kaharap ko ay yun nga ang sinabi niya. Pareho ng sinabi ni Sir Ricky. Bakit kasi pinasundo mo pa ako pwede naman ako mag-commute na lang. Tanggi ko pa. Siyempre pakipot muna pero kinikilig naman. Umungo lang itong parang tumututol. Sige na, sasakay na kami. Kasabay ko kasi si Miss. Tugon ko na lang para matigil na. Makakaangal pa ba ako nandito na sa harap namin yung mga tauhan nila. Kung tatakbo naman kami sa tangkad nila ay maaabutan nila kami agad ni Miss. Okay, ingat. Tugon na lang nung binata. Hindi na ako sumagot pa. Tumango lang ako kahit hindi nakikita ng kausap ko at saka ako ini-end ang tawag. Tara, hatid ka na namin. Nakangiti kong baling kay Miss. Kilala mo siya? Tanong naman ito. Tinuro pa ng hintuturo ang lalaking tauhan nila Ricky. Oo, sagot ko naman. Tara na para hindi tayo gabihin. Hinila ko pa ang kaliwang braso niya papunta sa likod ng sasakyan na nakabukas ang pinto. Big time mga admirer, taray. Bulong ni May sa tenga ko. Tipid lang akong ngumiti. Iba ang kotseng sinasakyan namin ngayon kaysa sa kotseng dala ng binata kanina pero hindi pa din mamahalin. Tahimik lang kami hanggang sa makarating sa bahay nila Miss. Bumeso lang ito sa akin at saka bumaba ng sasakyan. Pinagbuksan pa ito ng tauhan ni Sir Ricky. Nagkawayan lang kami nang maisara na ulit ang pinto sa gawi ko. Salamat. Pasensya na kanina ha. Sabi ko pagkababa ko ng kotse. Pinagbuksan din ako ng pinto. Walang anuman po ma'am. Sumusunod lang po kasi kami sa utos ni Sir Ricky. Magalang naman itong sagot. Umiti lang ako at saka tumalikod na papasok ng gate namin. Ano po ma? Abot ko sa kamay ni mama pagpasok ko sa sala ng bahay namin. Kawaan ka ng Diyos. Si Ricky ba yung naghatid sa'yo? Tanong ni mama. Narinig siguro ang tunog ng sasakyan. Hindi po ma, mga tauhan po nila. Tugon ko naman. Magbibihis po muna ako. Tumalikod na nga ako para makapagpalit ng damit pambahay. Bakit pinasundo ka pa sa tauhan nila sanay ka naman kamong mag-commute? Saad ni mama pagbalik ko sa sala. Yun din nga po ang sabi ko Nasa harapan na po kasi namin ni Miss yung tauhan nila kaya hindi na po ako nakatanggi. May pupuntahan daw po kasi silang birthday party kaya hindi na po niya ako masusundo. Paliwanag ko naman. Naupo na ako sa sofa, malapit sa pwesto ng wheelchair ni mama. Kinamusta naman niya ang maghapon ko sa trabaho, pati na din ang paliligaw ni Sir Ricky, kung ano ba ang kahihinatnan dahil nga mayaman sila. Sinabi ko naman kay mama na hindi naman ako papasok sa relasyon kung alam ko mapapahamak lang ako. Nakahiga na kami ni mama sa kwarto at nanonood ng palabas sa TV nang makareceive ako ng text. Nang basahin ko ay galing pala kay Sir Ricky. Kumabog ulit ang dibdib ko kahit pangalan pa lang ng binata ang nakikita ko. Excited kong binasa ang text niya. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Nakahiga na, nanonood kami ng palabas sa TV ni mama. Akala ko nasa birthday party ka. Reply ko. Oo nga, boring naman dito. Paano maboboring party yan? Wala ka kasi kaya boring. Dapat pala hindi na ako sumama dito at ako nalang naghatid sa'yo. Nakita ko pa mamang mukha. Kinagat ko pa ang labi ko sa pagpipigil na matawa dahil sa itinext niya.
Nakakahiya kasi kay mama. Sabihin pang tanda-tanda ko na kinikilig pa din ako. Hindi ka na nag-reply? Tulog ka na ba? Text ulit niya ng ilang segundo akong hindi nag-reply. Hindi pa, may sinabi lang si mama. Bukas punta ulit ako dyan para makita ko maganda mong ngiti. Text ulit niya. Bahala ka, basta ayoko susunduin mo ko sa coffee shop Reply ko. Kunwari lang pero kinikilig naman ako. Kung sarili ko lang itong kwarto ay baka nagpagulong-gulong na ako sa kama. Yes, boss. Reply niya. Kung ano-ano pang pagpapakilig ang itinetext niya. Nagtatakip pa nga ako ng kamay sa bibig para lang hindi marinig ni mama ang tawa ko at tili. Ako na nagpaalam na matutulog na. Wala pa yata kasing balak ang binatang tapusin ng pagpapalitan namin ng mga mensahe. Kaya nakatulog akong malaki ang ngiti sa aking mga labi at kinikilig. Natapos na maghapon kong trabaho sa panunuksulang ni Jane kaya lagi akong naiiling. Minsan natatawa. Ganyan kami basta oras ng seryoso ay seryoso naman. Hello po, ma? Sagot ko sa tawag sa cellphone ko ni mama after lunch. Hello anak, don't be late tonight. It's Mr. Zaragoza's birthday, remember? Paalala ni mama sa birthday ng kumpadre nila. Opo ma, doon na po ako dadiretso from my condo. Magalang ko namang tugon. Okay, see you tonight. Bye. Ingat. Paalam na nito. Bye po, ma. Tugon ko naman at saka namin tinapos ang pag-uusap. Naalala ko namang i-text si Maria na hindi ko siya masusundo kahit mamaya pa niya mababasa. At least alam na niya para hindi maghintay. Business partner kasi namin si Mr. Zaragoza sa business namin sa water supply ng southern part ng Metro Manila. Kaya hindi kami pwedeng mawala kahit nga ang dalawang kapatid ko ay siguradong nandoon din sila mamaya. Pero maya-maya lang ay nakaisip akong pasundo ko na lang si Marian sa mga tauhan ni Papa. Kaya tinawagan ko si Papa na pahiram ng 2 bodyguard niya at may uutos lang ako. Pumayag naman dahil nasa bahay na daw siya. Mabuti at hindi na nagtanong kung saan ko utusan ng mga bodyguard niya. Matagal na din nila akong sinabihang kumuha ng bodyguards o driver. Hindi lang ako pumapayag dahil malapit lang naman ang opisina ko sa kondo ko. Kapag naman nalalasing kami, kapag nagbabar kami ay meron naman kami mga kaibigang handa kaming ipag-drive. Makauwi lang kaming safe o kaya sa bar ni Dada kami nagpapalipas ng magdamag. Kaya hindi ko iniisip ang bodyguard o driver. Pero ngayon yata ay kakailanganin ko na.